Bago pa man magsimula itong PBA Commissioner's Cup ay nagpalit ng import itong Magnolia Hotshots at yung bago nilang import ay si Nuni Omot at ito ay isang 6'10 rebounder at inside player at yan daw talaga ang gusto ng Magnolia. Ngayon marami ang nagtatanong, ibig pa nito sabihin ay susunod na ang San Miguel sa magpapalit ng import din. Dahil itong San Miguel Beermen, ang balita natin, ito raw si Marcus Lee. Hindi yan yung first option ng San Miguel. Ang first option talaga nila si Benny Boatwright. Pero meron nga itong kontrata sa Korean Basketball League at hindi makapaglalaro dahil sa kontrata na yon. At ngayon ang tanong, baka nga itong SMB tularan itong Magnolia at magpalit na rin ng import. Pero ang tanong, ito kaya ay gagawin nila? Hindi naman nakapagtataka dahil nangyari na rin yan sa San Miguel Beer dati na nagpapalit sila ng import kahit hindi pa sila naglalaro dahil hindi maganda ang nakita nila dito sa practice. Kaya ngayon, wag na tayong magulat kung ang San Miguel ay papalitan na rin itong kanilang import na si Marcus Lee. Kung sa bagay, maraming ang nagsasabi na yung laro ni Marcus Lee ay dapat ay parang hindi bagay sa SMB dahil dahil masyado lang sila magkakagulo doon sa loob ng paint dahil inside player din ito parang si Junmar Fajardo. So baka kinakailangan ng SMB ay yung isang perimeter player. Tignan natin kung ano ang gagawin ng SMB dito kay Marcus Lee at kung siya nga ay magtatagal sa San Miguel Beermen. Ngayon kasi alam natin na matindi ang pressure sa San Miguel na manalo dito sa Commissioner's Cup. Dahil syempre, alam natin si Bolbol nasa TNT at sila ay kinukonsider na title favorites. Pero ang SMB kinakailangan gumawa ng pag-asa o ng tsansa na mabago ito para naman sila ay lumakas din. Tignan natin kung ano ang gagawin ni Coach Leo Austria sa bagay na ito na talaga namang mukhang kinakailangan na sabihin natin planuhin mabuti ng SMB para masiguro na kakayanin nila itong magiging challenge at kung pagpapalit ng import ng solusyon, abay gawin na nila. Samantala naman ang Barangay Ginebra daw ay nagpaplano na gumawa ng trade bago sila magsimula dito sa Commissioner's Cup. Hindi pa naglalaro ang Ginebra pero mukhang interesado na raw ang Gene Kings na makipag-trade sa Phoenix Fuel Masters. At ang gusto raw gawin ng Ginebra i-trade ito si Ralph Koo kapalit ng first round draft pick ng Phoenix. Nakita na kasi ng Ginebra na itong si Jerica Hanmisi mukhang hindi mo napakakawala ng terra firma or baka ibigay yan sa San Miguel. So ang tinitignan lang nila ay kukuha sila ng draft pick dito sa Phoenix para makakuha ng isa pang scorer sa darating na PBA draft. Parang yan daw yung pinaplano ngayon ng Barangay Ginebra. Kung sakali nga na maka-acquire ng Barangay Ginebra ng ganyang klaseng draft pick, malaking bagay ito. Dahil yung draft pick na terra firma, alam natin halos sure na yan na magiging number 1. So, ang titignan ngayon ng Ginebra kung meron silang makukuha na ibang option. Kung sakasakali, maganda yan talaga para dito sa Gene Kings dahil alam naman natin na itong Barangay Ginebra hindi naman talaga papatalo yan pagdating dito sa pag-acquire ng mga talent. At mukhang ito na talaga yung mangyayari dyan. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na itong Barangay Ginebra talaga ay makuha na yung mga nabanggit na players. Kung sa bagay, itong draft pick ng Phoenix, inaasahan natin magiging at least minimum, no? Top 5 yan. At parang yan talaga yung iniintay ngayon ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na ito'y matuloy, bagay yan dito sa Gene Kings lalo na. At pwede nilang gamitin yung draft pick ng Terra Firma para kumuha ng mataas na pick. For example, si Michael Phillips. At yung draft pick naman ng Phoenix, yan ang gagamitin nila para kumuha ng isang scorer o kaya isang point guard. So mas gaganda yung lineup ng Barangay Ginebra kung matuloy nga itong usapan na yan. Sa panig ng Phoenix, nasa kanila na lamang yan kung tatanggapin nga nila yung offer na si Ralph Koo ang magiging kapalit talaga nito. Naglaro na itong si Mikey Williams kagabi sa Converge Fiber XS pero nung 4th quarter lang ito nakapaglaro dahil sabi nga ni Mikey, doon lang siya nakakuha ng clearance mula sa FIBA. Apparently, itong FIBA ay meron ding control pagdating dito sa mga licenses ng PBA players at yan ang dahilan kung bakit itong si Mikey Williams hindi nakapaglaro ng first 3 quarters. Hindi man naka-score itong si Mikey, maganda yung kanyang playmaking at orchestration. At syempre, hindi pa talaga ready si Mikey na maglaro sa game dahil nga hindi sila sigurado kung mabibigyan ng clearance ng FIBA. Pero in fairness, maganda pinakita ni Mikey Williams doon sa playmaking niya sa Converge Fiber Xers at okay naman talaga yung naging resulta, nanalo Converge. Maganda yung scoring nila Alex Stockton, maganda nilaro nila Justin Arana, Jonel Policarpio at yung iba pa nilang players. At solid din sa depensa yung kanilang import na si Kylor Kelly. Hindi pa naglaro itong si Calvin Abueva dahil meron daw itong hamstring injury. So baka
2 or 3 games pa ang mamimiss ni Abueva bago siya makapaglaro. Pero so far maganda naman ang pinakita nitong Converge Fiber XS. At itong Macau Blackbirds lumaban talaga pero nakita naman natin na nahirapan talaga sila dito sa lineup ng Converge. At tignan natin na kung kakayanin nitong Macau na sumabay dito sa ibang mga PBA teams dahil medyo mabibigat din. At clearly, lumalaban talaga itong mga teams ngayon sa PBA at pinaghandaan itong Macau. Kaya nga hindi na ako magtataka kung itong Macau ay subukan kumuha pa ng isa pang import. Dahil yung Macau, dalawang import sana ang pwede sa kanila. Itong si Tony Mitchell at yung 7'6" na si Sam Degara. Yun nga lang si Degara nagdesisyon na maglaro sa Taiwan dahil nakakuha siya ng offer doon. At pinayagan naman ito ng Macau Black Bears. Ang tanong ngayon ay kung papayag ba itong Macau. Papayagan ng PBA na kumuha pa ng isa pang import para pumalit dito sa pwesto. Itong si Degara. Yan ngayon ang pag-uusapan sa PBA. Mukhang magkakaroon ng malaking kontrobersya dito sa PBA dahil dito sa hindi pagpayag kay Greg Slaughter. Ayaw na sanang mag-comment ni Titan Ultra Coach Renzi Bajardo sa nangyari. Tinambakan ng Terra Firma itong Titan Ultra do sa unang game. At ang naging susi dyan ay yung rebounding. Si Jeyo Chu naka 14 rebounds nung first game niya. Kahit na 6 points lang na-shoot niya, 14 rebounds, mabigat yun. At ang dahilan dyan, dahil wala ngang center itong Titan Ultra at hindi pinayagan si Greg Slaughter na maglaro. At yan, nakita natin yung malaking problema. Mukhang dito nga lumalabas talaga na wala pang clearance na nakuha itong si Greg Slaughter mula sa management at sa PBA. Itong si Renzi Bahar tungkol kay Greg, sabi niya na management issue na yan at wala na siyang masasabi pa tungkol dyan. At kung inyong maalala, yung lumabas na mga balita dati na itong ang si Greg Slaughter daw ay nagiintay na lamang ng clearance mula sa PBA. Kasi nagkasundo na sila ng Titan Ultra at ngayon na lang ang nagiging problema ay mukhang itong PBA raw talaga ay ayaw silang payagan na maglaro si Greg Slaughter kung ano pa mang dahilan. Ngayon, kailangan natin tingnan kung ito ba talaga ay mangyayari at kung masusunod. Dahil syempre kung ikaw naman itong Titan Ultra, abay kailangan ipaglaban mo yung karapatan mo dahil yung rights ni Greg Slaughter nasa Titan Ultra talaga. So tignan natin kung papayag at kung magkakaroon ng pagbabago dito. Ang maliwanag dyan, hindi magiging madali para dito sa Titan Ultra itong proseso, lalo na kung talagang merong humaharang sa paglalaro ni Greg Slaughter sa PBA. Pero sa ngayon, mukhang ang mangyayari daw talaga ay itong si Greg Slaughter ay hindi muna maglalaro sa Titan Ultra. Sa panig naman ng Terra Firma, mukhang okay itong si Jeyo Chu. Solid yung kanyang debut, naka 14 rebounds ito. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging maganda to para sa PBA at sa Terra Firma. Pero ngayon, ang focus talaga ay itong issue kay Greg Slaughter. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, Mon de Guzman, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Ronald Berbosidad, si Katsakino Dokusin, si Malyari Mascarinas, Romeo Conchada, binabati din natin si Joseph Pineda, si Donald Santiago, si Anthony Alon, si Dexter Domer, Michael D, Ireneo Salangsang, Enju at iba pa.